Oras natin mga kaibigan, alas 7:12 ng umaga at gaya nga po ng aking ipinangako kanina lang, no? Ang pag-uusapan po ngayon o pag-ating tatalakayin ngayong umaga itong tungkol nga sa nagaganap sa Senado. Kahit po kahapon ay nagkaroon na tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee tungkol nga doon sa issue sa flood control. Pero meron pa rin nagka-question talaga. Legit ba yun? Acceptable ba yun? Dahil nga nagkaroon bigla ng pagpalit ng mga committees, no? Last Friday, last Wednesday, at hindi tuloy malaman kung sino ba talaga ang majority ngayon o sino ba talaga ang may hawak ng mga committee ngayon. Oo. Kaya ngayong umaga, mga kasama po natin ng saglit si Professor Arnel Golen Sanchez para pag-usapan po ito. Alam niyo po, no, sabi ko nga kanina, may iba't ibang opinion na po ang ating mga abogado. Maybe napakinggan niyo na rin po sa iba't ibang mga media outlet yung mga explanation ng opinion, ng interpretation ng batas ng iba't ibang mga abogado. And to make it balance, let's see po ano naman po ang pagkakaintindi ng ating guest sa kabuuan, no, ng ating issue ngayon tungkol dito sa definition ng quorum pagdating sa Senado at sino ba dapat ang i-acknowledge at ano ang dapat gawin. Kaya i-welcome po natin si Prof. Arnel Golen Sanchez, founder and National Director ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. Prof, good morning. Ayan, hello po Prof. Good morning po, Prof. Good morning, Sarah. Good morning sa ating tagapakinig. Talagang very hot itong issue na ito. Magandang pag-usapan nito, no? Tama yung sinabi niyo, ma'am. There are two sides of the coins. Actually, tatlo yan, ma'am. Oo, sabi niyo nga tatlo. Dito tayo sa gitna. Ma'am, saglit lang. Batiin ko lang yung batch sa Sidlak Tala na tinuruan ko ng review ng criminal procedure rules and evidence sa number 1 criminology school sa ating bansa, ang Cavite State University main campus, ang Indang. Opo. Good morning po sa atin. Good morning. Ayan, good morning po sa lahat ng mga estudyante ni Prof. At eto, makinig tayo kay Prof. Ayan, Prof, tanong po natin. Kasi alam nyo po, kahit natuloy nga po kahapon ang Blue Ribbon Committee, wag kayo. Sa June 8, meron din Blue Ribbon Committee na gagawin sa side nila Senator Gatchalian ng pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo dahil siya ata ngayon ang head ng Blue Ribbon din, no? Dahil nga nagkaroon sila ng biglaang election ba yan, Prof? Or appointment lang yung pag-committees? Election ata, no? May election din po yan, ma'am. Opo, so among members. Ayan. So Prof, sa inyong pagkakaintindi po, laging na-mention na ang basehan nila ng side ng bagong umanong majority ngayon ay yung Cuenco versus Avellino. Pwede niyo po bang i-explain sa amin, Prof, para mabigyan din kami ng definition? Ano ba talaga ang quorum at sino ba talaga ngayon ang aming Senate President? Ma'am, malinaw sa ating batas, ma'am. Pag sinabing quorum, since 24 yung senador, ay 12 plus 1. Ibig sabihin, half plus 1. So, 13 po dapat ito. Iba po yung nangyari doon sa Avellino versus Cuenco case. Bigyan ko ng konting view. Una pa lang po, may quorum na po yung pangyayari na yon. 22 po yung senator, yung dalawa absent. Pero nag-walkout yung siyam at yung natira na 12, nagtuloy sila. Opo, no? So yung Avellino versus Cuenco ay hindi po pwedeng i-apply sa pangyayari ngayon. Dahil yung nangyari kay Gatchalian, ito po ay interpretasyon ko lang, opinion bilang tagapagturo din, ay wala pong quorum. 12 po ay hindi po pwedeng makonsider na quorum, no? Hindi po ang presence yung iba. Wala pong naging quorum doon na sinasabi ng batas, nasa sa constitution po 'yun, na
dapat 13 po yung senator. Lalo-lalo na pagdating sa election ng tinatawag nating president and other officer, ma'am. Opo. So bale, Prof, kasi nga no, para makahabol lang ang ating mga tagapakinig, naging basehan nila side nila Senator Gatchalian yung Avelino Cuenco, kung saan dati ay inapprove ng Supreme Court yung 12. Pero sabi nyo, hindi pwedeng maging basehan yan sa nangyari nung 2 days ago. Dahil Yes, ma'am, hindi po pwedeng i-apply kasi yung nangyari po dun sa ulitin ko, ma'am, yung nangyari po dun sa Avelino Cuenco ay una pa lang may quorum na. Nag-walk out yung siyam, so ang natira ay 12 at nagsabi. Kasi ma'am, ibig sabihin, yung tinatawag natin buo sila that time. Senate, hindi. At that time, the Senate and the Congress, ma'am, will constitute a quorum. Hindi it does not mean all its member. No, sila pong mag-declare ng quorum in a sense na majority yung nandoon during that time to continue the business. Nasa batas po yun natin eh. Pero ang nangyari dito sa atin 2 days ago, election po ito ng House President. So wala pong quorum doon. At saka by the way, ma'am, hindi po pinag-uusapan talaga doon yung ang botohan po nung time na yung mahalaga pong pag-usapan natin yung Avelino Cuenco. Ang naging botohan po ng mga justices doon ay 4-6. 4-6. So yung 4 doon sa majority, 4 na nag-deny ng petition ni Avelino, ay 4 doon, ma'am, ay sabi nila quorum yung 12. Pero 2 doon, sabi nila ng 2 justices, hindi pinag-uusapan dito yung quorum. The Supreme Court has no jurisdiction over the case. Bakit po? Kasi ang Senator or Senate, House of the Senate or Congress ay meron pong kapangyarihan na magpatupad ng kanilang rulings, which is ito nga po, yung lalo na yung sa pag-election. At nakalagay din naman po yan sa rule ng Senate. The Senate President ay must be voted majority of all its member. Mamulitin ko of all its member. So ibig sabihin 24 po yung member ng ating Senate, no? So ibig sabihin pag 24 niyan, all its member ay dapat 1/2 plus 1. So dapat 13. And gusto ko lang din sabihin na si Bato at saka si Estrada. Senator Estrada ay member. Opo, hindi po sila natanggal sa pagka-senador although sila ay may mga respective na kaso. At may tinatawag po tayong obiter dictum. No, ang ibig sabihin ng obiter dictum, ma'am, sa panahon ni Avelino versus Cuenco, pwede po ito ma-persuade itong president na to sa kasalukuyan. Dahil una, hindi po ito identical case na nangyari noon at ngayon. No? So, nagkaroon man ng eleksyon on the part of Gatchalian, mamaya po pwede natin pag-usapan yung magkakaroon po ito ng tinatawag na de facto at saka de jure. Nung ibig sabihin ng de facto, what's really happening? Yung de jure, ma'am, what the law says. So under the Constitution, malinaw naman po na sinasabi na kailangan even the Supreme Court, ma'am, the court ay nire-recognize yung kapangyarihan ng Senate or ng Congress or yung legislative body natin. They are exempted from tinatawag nating judicial interference. So dapat yun ang mahalagang malaman ng ating mga taong bayan. Ako ay nag-interpret lamang ng batas at siyempre mas mahalaga naman po talaga na ipagpatuloy yung Blue Ribbon Committee nang sa ganun itong kaso sa blood control matuloy na at mapanagot yung mga dapat managot. Opo, ma'am. Prof, ganito po. Yung Avelino Cuenco, kaya nagkaroon ng quorum kasi yung unang senaryo nila, buo sila doon that time na 22. Kasi nga yung dalawa, Yes. isa ba abroad, isa nasa ospital. So 22 sila Opo. that time. Nangyari lang, Opo. nag-walk out
at naiwan yung 12 kaya nagkaroon ng quorum at inaprubahan ito ng Supreme Court na aprobado yung quorum na yun. Ang dito sa nangyari sa atin 2 days ago, walang Wala po. nangyaring pagbuo ng 22. Nangyari, una pa lang. Oo, walang 22 na nag-appear kasi nga ang kanilang next session ay sa June 4 yung Blue Ribbon Committee. Hindi ba Kasi pwedeng ang ma-consider yun, Prof, na ito nag-walk out, ito hindi nag-appear, pareho lang yun. So dapat Ay, tama ma'am, pa rin yung 12 na naging magkaiba quorum. po yun. At wag po nating isipin na si Bato at saka si Estrada ay hindi pwedeng ipatawag. O nasa discretion din po ng korte yun kung si Senator Estrada ay payagang umapir sa korte, paano po yan? At sabihin nila si Bato ay nagtatago, biglang umapir. Paano po yun? No? And they are still member of the Senate. No? Hinalal po ito ng taong bayan. Wala po akong pinapanigan dito. This is how I interpret the law, ma'am. No? So kung babasahin natin, iintindihin natin malinaw yung Abilino versus Cuenco na naging president, naging jurisprudence, ma'am, no, ay hindi po pwedeng i-apply po yan dito sa kasalukuyang pangyayari, ma'am. Meron din pong nagva-viral na balita, no, video, yung time po ng isang senator din na nagkaroon din ng quorum. Nakalimutan ko po, no, yung si Senator Drilon, oo. Paano po yun? Quorum din yun quorum din kasi ang 12 dun. Ang nangyari nun, ma'am, for meeting. Sabi po ng batas, the Senate or the Congress may constitute a quorum. Ma'am, hindi it does not mean na quorum of all its member. Magkaiba po yun. Quorum in a sense na, halimbawa, 15 lang yung umaten, o quorum na tayo, sige, pwede tayong magpatuloy ng ating meeting to continue the business. Halimbawa, ma'am, 17 or 15 lang yung umaten. No? Tapos nagbotohan. 8 versus 7. Yung 8 na yun, ma'am, magiging quorum yun. Kasi yung present po ang pinag-uusapan. Hindi siya boto. Hindi siya po linawin natin, ma'am, the President of the House, the Senate, nakalagay ay it should be voted by majority of all its member. Hindi po majority by the present. O ibig sabihin, hindi po majority ng present na mga senador, kundi majority of all its member. So ibig sabihin, ma'am, tingnan natin ang buo bago tayo magbotohan para mag-quorum. Ma'am, ako naging SK chairman din ako. Kahit may absent sa aking mga konsyal, pag nakita ko na may quorum tayo, majority nandito, sige, let's continue. Yung ating, meron pa nga tinatawag niyan, ma'am, roll call. Pwede natin i-continue yung ating business or unfinished business. Halimbawa nga lang, ma'am, ay sabihin na natin 10 yung 10 yung naging present during that time, no? 10 yung members, naging 7 na lang. Ma'am, quorum yun. And among its present na mga senador, mga SK, ay 4-3 ang naging labanan na boto. Ma'am, yung 4 ay pwedeng manalo. Kasi present sila. Dito, yun yung nangyari, ma'am, eh. Noong una pa lang wala nang quorum. Wala na pong quorum. So, ibig sabihin, tingnan po natin yung batas na it should be elected by the votes of majority of each member. So, 24 po ito. 1/2 plus 1. So, 13 po dapat. Opo. At yun naman po yung sinasabi ng Supreme Court nung nakaraan. Hindi pinag-uusapan doon yung dalawa, ma'am, tulong justice na nagsabi na yung petition ay deny. Okay po, petition ay deny. Natalo po doon si Abilino. Pero dalawa doon sa 6 na justices, ang sabi nila, hindi pinag-uusapan dito yung quorum. Ang pinag-uusapan dito ay yung politika. Kasi ma'am, nasa loob ng Senado ang problema. Wala sa Constitution. So ngayon, hindi siya pwedeng i-apply. So ayun po yung aking interpretation, ma'am, aking side. Okay. Prof, how about po, hindi naman din talaga nagkaroon ng SP dahil hindi nga mabuo ang 13 sa side nila Senator
Gatchalian. So ang nagawa lang nila ay palitan ang mga committee. Pwede po bang ganon? Na hindi nila mapalitan ng SP, pero sa isang press con nga kahapon nagsabi si Senator Gatchalian magre-re-oath taking siya para maging SP dahil siya ang magpe-preside ng impeachment ng ating Vice President Sara. So yung tanong ko, pwede bang magkaroon ng bagong mga chairman sa committee kung at the first place hindi kayang mapalitan ang SP dahil hindi nga sila 13, dahil ayon nga sa batas kailangan 13 ang boboto. Sara, ganito, no? Kung ang paniniwala ng bagong kampo ni Gatchalian, no, sabihin na natin they are in good faith at pinalitan lahat nila ng mga committee. At meron po tayong tinatawag uli na banggitin ko lang, yung de jure, ma'am, at saka de facto. Nang ibig sabihin nito, lahat ng appointment ng election at sa side ni Gatchalian, later on, ma'am, ang ibig ko sabihin, pag dumating na ito ay i-declare na de facto, lahat po yun ay tinatawag nating null and void. So, walang naging election, walang naging appointment, walang naging committees. So, ibig sabihin lahat ng kanilang official business ay magiging null and void, magiging walang visa. So, yun eh. And the way I interpret the law, ang legit pa rin po talaga ay itong si Cayetano, since during that time inelect po siya with the presence of the majority ng Senado at 13 ang bumoto sa kanya. Malinaw po yun na legit. I'm not favor doon kay Cayetano kasi Cayetano siya, dito naman kay Gatchalian. Dito lang po tayo sa doon sa beer team side of the coin. Opo, ma'am. So ang pwede na lang gawin nila Senator Gatchalian may mahila pa sa side nila Cayetano para magkaroon ng 13 at hindi null and void ang lahat ng mga committee nila. Ganun po ba yun? Pagka may nahatak po silang isa, dapat doon na mag-conduct ng election. Kasi malinaw din naman na ang election sa committee ay sa presidente. Mag-i-start lang siya pag na-elect na siya bilang Senate President. At kailan matatapos ito? It will end up after na ma-elect ang kanyang successor, ang susunod sa kanya bilang presidente. Pero dun sa itong nangyari nung 2 days ago, wala pong successor na nangyari. Paano po ba yan ang successor, Prof? Ang ibig sabihin ng successor, ma'am, ako, halimbawa, presidente ako. Yung susunod na iboboto ng each member, ayun yung magiging successor. So dapat dapat yung current present Senate President nandoon ang presensya niya. Nandoon at magkakaroon ng election para maging legit at makakuha ng 13 votes. So dapat yun ang isipin din natin. Tandaan natin yung Abilino versus Cuenca, pwede itong ma-persuade sa panahon ngayon. Kasi 1949 pa po ito eh. And then in-apply yung 1935 Constitution. Tapos yung batas na yon inadapt din ng 1987 Constitution. Yung Article 6, Section 16, Paragraph 10 naman doon sa 1935 Constitution. Dito naman sa 1987 Constitution, Article 6, Article 6, Section 6, Paragraph 1. Yun po yung malinaw doon na yun nga, yung Senate or the Congress, pwede sila mag-constitute ng quorum. Pero it does not mean na of all its member, lalo na sa botohan. Tandaan natin, itong senador ay elected ng taong bayan. Mawala man yung 2 member dito, ay still, physical, ay still member sila ng Senate. Tandaan natin, si Bato, sabihin na natin wala, nandito pa rin sa Pilipinas o nasa ibang bansa, we never know. Pero itong si Estrada ay nandito sa nasa Pilipinas, nakulong lang. Pilipinas. Pero ulitin ko, ma'am, obiter dictum na lang 'yon, no? Kasi sabi, ito ay incidental opinion observation ng mga justices, ng mga judges noon na pwedeng ma-persuade sa panahon ngayon. Let's see kung ano magiging decision ng Supreme Court nito dahil sa nagbabanggaan na 2 grupo sa Senado natin. Pero yun ang aking pananaw bilang tagapagturo din. Sige po, At Prof. mag-interpret lang tayo ng batas.
Opo. last 3 minutes, Prof. Dahil dalawa ngayon ang naniniwala na sila na ang nasa posisyon, yung isa dahil nga sa quorum, sina SP Cayetano at naniniwala din kina Senator Gatchalian na sila na ang bagong quorum. Pwede bang may dalawang grupo dyan na majority? Kasi like for example, kahapon nagkaroon ng Blue Ribbon Committee sa June 8, magpapatawag rin si Senator Erwin Tulfo at papatawag niya rin ang 18 Marines. Pwede po bang dalawang ganon na may group A, may group B, mauuna lang si group A sa meeting, sa presentation, susunod naman ang group B. Pwede bang magkahiwalay silang 22? Sa totoo lang, ma'am, hindi po pwedeng mangyari yon na dalawa yung committee. Magkukos ito ng malaking kaguluhan, lalo na sa taong bayan at sa mga pinapatawag. Laging ang bottom line na tanong dito, sino yung legit? Is it nauna o yung itong huli? Kasi magkakagulo yan eh. Pero nevertheless, itong mga pinapatawag, pwede pa rin silang umaten. No, halimbawa, kagaya na sinabi ko, sila Gatchalian, naniniwala sila na yung ruling talaga dito, yung kay Abilino versus Cuenco, they are in good faith to do so. Di pwede nilang gawin nun. Pero later on, pagka na-desisyonan ng Supreme Court lang pwede mag-decision dito, ma'am, na kung sino po yung legit. No? Kagaya na sinabi ko, magkakaroon po ng de jure at de facto. Kasi ako, nakikita ko, ang mangyayari niyan, itong kay Gatchalian, magiging de facto ito. What is really happening, actual happening. Pero itong kay Cayetano, since legit, ito po yung tinatawag natin de jure. What the law says. At saka, isipin naman natin, sino ba ang tawag dito, mananaig, no? Is it the ruling of the Supreme Court na pwedeng ma-persuade or yung the Constitution itself na sinasabi majority ay 13? Opo, kasi yung apat na dissenting opinion doon sa Cuenco versus Abilino, unanimously, ang sabi nila, 13 ang majority of all its member ng Senado. Ayun. Okay. So Prof, so ang mangyayari ngayon, pwedeng mag-function ang dalawang grupo nang magkahiwalay. Grabe, no? Pwedeng pero si Supreme Court, kailan magde-decide? Paano pag may nag-petition na? Actually, yung burden dito ng petition sa part nila Gatchalian. Kasi may questions of law dito eh. May questions of law. Lalo na yung political reason din ang dahilan, ano. Pero ako, ma'am, nakikita ko dapat sila ang magpetition. Wala sa part ni Cayetano. Ibig sabihin, Cayetano rather. Ibig sabihin, mas mabigat yung legal claims ni SP Cayetano. Ni Cayetano rather than kay Gatchalian na bigla na lang nag-conduct ng election na wala silang quorum from the very start, from the very start. So later on, baka ma-declare ito. I'm not saying na sabi ko tama ako. Opo. Na null and void at magkakaroon ng tinatawag na de facto na lahat ng appointment ng ginawa nila ay mananal and void o mawawala ng visa. Opo. Dahil doon sa ginawa nila. Kasi litong-lito na rin ang mga empleyado ng Senado. Imagine nyo po si SP Cayetano magsasabi may trabaho. Katulad ka po, may trabaho. Pero si Senator Gatchalian magsasabi work at hanggang 10 a.m. na lang, work from home na lang. So kung ako ang empleyado, sino ba talaga ang dapat kong sundin? Pero Prof, sa ating pagtatapos, gulong-gulo po ang ating mga kababayan. Meron din sa side nila Gatchalian, meron din talagang naniniwala pa na nasa kapangyarihan pa si SP Cayetano. Ano po ba sa panahong ito, ano po ba ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Dito na natin i-apply yung Abilino versus Cuenco. Na-resolve po yun ng Supreme Court eh. So ibig sabihin tayo, wag na po tayo makigulo. May sarili tayong pag-iisip, lalo na sa mga professional marurunong sa batas. Kaya nga may Supreme Court na mag-interpret ng batas, no? May mga professor, may mga tagapagturo tayo ng batas, and even ordinary person, wag po tayo makigulo. Alamin natin, sa sarili natin, ano po ba ang magiging benefits kapag itong si Gatchalian ang manaig at si Cayetano ang manaig. Tandaan natin, it is always
for the sake of the people. Ano bang aim nila, Cayetano? Noon pa, ini-schedule na yung Blue Ribbon Committee dahil dito sa anomalyang flood control. No, I'm not saying na ito naman kabilang partido, kaya sila nagbuo ng grupo uli para hadlangan ang flood control. Tandaan natin, karamihan doon ay mga involved saan sa flood control. So kayong taong bayan, tayong mamayan, ano po ba ang ating priority? Imbestigahan o hindi imbestigahan itong flood control na mali-malitang pera ang mga natanggap ng mga politician, no? Kaya tayong mga Pilipino, maghintay po tayo na magiging desisyon. Although naguguluhan tayo, meron tayong side na ito, part kami ni kay Gatchalian, part kami nito kay Cayetano. Tandaan natin yung coin ay hindi po dalawa ang side ng coin, no? Tatlo po yan. Doon lang tayo sa gitna. Yung gitna na yon, yung kapal na yon, yung edge ng coin, doon po ang inyong simpleng lingkod na si Prof. Arnel Sanchez. Together with 1116 DXS ni Ma'am Sara. Yan, opo, at mahirap man, no, pero ang pwede lang talaga natin gawin ay lalo pang magdasal, no, para sa sitwasyon ng ating bansa. At dito makikita natin kung sino ba talaga ang after sa interes ng publiko. Prof, naku, maraming salamat po ha sa oras at panahon ninyo. Ang dami po nating nakuha. Sabi ko nga po, ginagawa nating balanse, no, ang inyong napapakinggan. May napapakinggan kayo na sumasang-ayon doon sa naging resulta ng umanong quorum doon sa Senado. Ito ay another side naman po. So, let's pray for discernment and wisdom at malalaman natin yan sa magiging desisyon ng Supreme Court pag isa sa kanila, lalo na sa side nila Senator Gatchalian, ang umapela, no, sa Supreme Court para i-honor ba sila o sino ba dapat ang talagang kilalanin bilang Senate President, quorum, o sino ba dapat ang majority. Prof, maraming salamat sa oras at panahon nyo. Next week ulit ay makakasama po namin kayo. Maraming pang mga dapat pag-usapan on air. God bless you po, Prof. Arnel Sanchez.